Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli tayong makikinig, mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin para muli tayong samahan, gabayan at turuan ng ating Diyos. Let us pray. Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Buksan niyo aming puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan. Lalo-lalo na po ako, Lord God, na maging maayos, tama at galing lamang po sa iyong salita ang aking sasabihin. Lord, salamat po. And I pray na maging maayos ang aming pag-aaral. Walang maging sagabal, O God. Walang maging distraction para maayos kami makapag-aaral, makapakinig ng iyong mga salita. And I pray na maisabuhay namin ito, Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga sa ating lahat, sa inyo mga kapatid, dahil makakapakinig tayo at mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po ako mag-start, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Kahapon yung sinare ko sa inyo ang chapter 24 ng Mateo, verse 23 hanggang 25. Ito ay patungkol sa, sabi rito sa 23, kung may magsasabi sa inyo na narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Diba, sinabi po yun, sinare ko po sa inyo yung patungkol doon. At dito po sa ating i-share ngayon, dito sa verse 36 hanggang 40 hanggang 44 po ito. Pero chapter 24 pa rin ng Mateo, verse 36 hanggang 44. At ito po ay may pamagat na walang nakakaalam ng araw o oras. Kasi nga may diba sa kahapon na aking sharing patungkol sa huwag kayong maniniwala, sabi ng Panginoong Hesus, na kung sasabihin niya naroon ang Kristo, nandun, huwag maniniwala sapagkat may lilitaw, sabi pa rito, may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan nyo, sabi sa verse 25, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya rito, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 36 hanggang 44, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila nalalaman ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din
ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung, sabi dito, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung ano ang oras sa pagdating, oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. At verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Salamat sa salita ng ating Diyos. So, pinauna ng Panginoong Hesus yung pagsasabi na huwag kayong maniniwala kung may magsabi na naroon ang Kristo. Nandun siya sa lugar na yon, o nandun siya sa bahay na yon, o nandun siya sa silid na yon. Huwag tayong maniniwala. Sinabi na yan ng Panginoong Hesus. At sinabi rin niya na dahil wala naman nakakaalam, kaya walang magsasabi, nandun na, dumating na. Paano mo nalaman na yun ang Panginoong Hesus? Diba? Kaya nga sabi dito sa verse 36 hanggang 44, na wala, ang pamagat nga po ulit, kaya walang nakakaalam ng araw at oras. Wala. Isa man sa mga tao, walang nakakaalam. At sinabi rin niya, kahit ang mga anghel, kahit ang anak man, hindi nito alam. Ang Ama lamang, ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dahil hindi naman natin ito alam, kailangan natin maging handa. Araw-araw, oras-oras, maging handa tayo. Kagaya nga dito ng in-example sa panahon ni Noah o ni Noe, ang mga tao sabi rito ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila nalalaman ang nangyayari hanggang dumating ang baha at tangayin silang lahat. Hindi alam. Kasi nga, kung saan nakapokus, kung ano-ano yung mga ginagawa ng mga tao noon. Kaya nang dumating ang baha ng panahon nga ni Noah, tinangay silang lahat. So dito, pinapaalalahanan tayo na huwag mapokus sa mga bagay na yan. Huwag mapokus dun sa mga gawain na talagang nagbibigay ng kabisihan, no, sa atin, para hindi natin maalala yung paghahanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Talagang doon tayo mapupokus at mangyayari yun. Siyempre marami tayong isipin, anong gagawin, anong kakainin bukas, kailangan ko magtrabaho kasi may bayarin. Doon talaga tayo mapupunta. Pero dito pinapaalala sa atin na maging handa. Sabi nga doon sa last part, sa 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Diba may mga pangyayari din na biglaan lang na nangyari. Hindi natin inaasahan na may darating o may dumating o may pupunta. Diba po? At ganun din ang mangyayari. Hindi natin inaasahan, ayan na pala. Dumating na pala. Bumalik na pala ang Panginoong Hesus. Hindi man lang tayo nakapaghanda. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano ba yung mga paghahanda na dapat nating gawin? Siyempre, unang-una na,
na kailangan natin tanggapin ng buong puso't kaluluwa ang ating Panginoong Hesus bilang ating Hari, Panginoon at personal na tagapagligtas. Yan ang unang dapat natin gawin. Habang naghahanda rin tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kailangan magpatuloy tayong manalangin without ceasing. Kailangan natin magpasa ng Bible. Araw at gabi, balik-balikan natin ito. Kailangan natin magsimba every Sunday. Kailangan natin umattend ng mga Bible study para maging handa. Hindi lang yung ating isipan, hindi lang yung ating puso, kundi yung ating kaluluwa. Maging handa every minute ng ating buhay. Dahil sa salita ng Diyos, yan yung magpapaalala sa atin na tayo gumawa ng mabuti, na tayo sumunod sa Diyos, sa Kanyang mga utos at tuntunin, na tayo magmahal, na tayo magpatawad, na tayo magpakumbaba. Kasama yan sa paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Makasama tayong mapili na ilalagay sa Kanyang kanan, dun sa Kanyang mga tupa. Hindi tayo mailagay doon sa mga kambing. Pag-aaralan natin yan, mga kapatid, sa susunod nating pag-aaral. Kaya dito, tinuturo sa atin na maging handa ka. Maging handa ako. Maging handa tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Dahil babalik na ang Panginoong Hesus. Sabi nga, sa hindi natin inaasahan. Be prepared. Be watchful, mga kapatid. Sa lahat ng oras at pagkakataon. Yes, nandun talaga, no? Kasama sa buhay natin yan. Magtatrabaho, kikilos para sa ating pamilya, o para sa tahanan, o para sa business. Hindi naman po yan pinagbawal. Maganda naman po yan. Pero mas tama kung gagawin natin na hindi tayo 100% na nakapokus dyan sa mga bagay na yan, kundi dito sa paghahanda sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Dapat dyan tayo 100% nakapokus, nakatingin palagi. Dahil baka nga dumating na bigla, no? Wala nakakaalam. Kaya minsan talaga sinasabing baka dumating na, baka darating na, dadating na. Dahil sa dami na nangyayari patungkol sa Biblia, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang dami na pong nangyayari. Huwag natin itong baliwalain. Ang dami rin dyan nagsishare ng Word of God. Pakinggan din natin sila. At kung saan man sila nagbabasa, puntahan natin, basahin din natin. At pag talagang galing yan sa Biblia, tama po ang kanilang sinasabi. Pero pag malayo at wala naman sa Biblia yung kanilang sinasabi, huwag po tayong makikinig. Dahil baka dun yan na tayo ay nililigaw. Ano po, ulitin ko lang. Basta yung kanilang sinishare, nanonood kayo, nagpunta kayo sa isang pagtitipon, basta galing sa Biblia yung kanilang sinasabi, makinig po tayo. Makinig po tayo. No? Pakinggan natin, nakita natin, galing talaga sa Bible, ay pakinggan natin ito. Ayan, no? Yan nga yung sinasabi, oh. Pinapaliwanag niya kung anong dapat natin gawin. Kagaya rin ang pag-aaral natin dito. Ano po? Galing dito sa Biblia, sa Mateo chapter 24, verse 36 hanggang 44 po, yung aking sinishare, at patungkol nga ito sa paghahanda. Na sinasabi dito na nangyari na noon. Sinabihan ng mga tao na maghanda dahil babaha. No? Hindi sila naniwala. At biglangan dumating. Yung oras na yun, kumakain, nagiinuman at nagsisipag-asawa. Hanggang sa dumating kasi doon sila nakapokus. No? Yun na nangyari. Bumaha at tinangay silang lahat. Nakaligtas nga lang si Noe at yung kanyang pamilya at yung mga hayop na pinasakay doon sa barkong malaking yun. Sa barko na ginawa, no? So, ganun din tayo ngayon. Baka abutan din tayo na hindi tayo
O baka sabihin na nating hindi handa. Sabihin na nating sinadya nating hindi maging handa dahil hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi tayo naniniwala doon sa sinasabi sa Biblia na walang nakakaalam ng araw o oras. Wala nga. Dahil nga hindi na natin alam, sa iba na tayo nag-focus. Kaya hindi na naging handa. Kaya ito'y patuloy na binabasa, sinishare ng mga tinawag, ng mga pinili ng Diyos para maging handa tayo. Ngayon, kung hindi natin ito papansinin at ito'y babaliwalain natin talaga, alam na natin ang mangyayari sa atin. Walang pananakot, mga kapatid. Pero ito'y galing mismo sa salita ng Diyos. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoong Hesus, lahat tayo ay maligtas. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoong Hesus, gusto ng banal na Espiritu, lahat tayo ay maging handa. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon na. Maging handa na po tayo. Babalik na ang Panginoong Hesus. Ihanda natin ang puso, ang isipan, buong pagkatao natin. Ulitin ko lang, pwedeng kumain, pwedeng matulog, pwedeng magtrabaho, pero 100% dapat dun tayo nakapokus sa pagbalik ng Panginoong Hesus. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. I pray marami tayong natutunan. I pray na maging handa na nga tayo. Hindi sa mga ibang bagay, kundi sa sinasabi ng Diyos. Paghandaan na natin ito ng maayos, tama, mabuti at tapat ang pagbalik ng Panginoong Hesus. Muli tayong mananalangin. Kayo din, I pray, manalangin din kayo. Kung ano yung gusto nyo sabihin, sabihin nyo na dahil nakikinig ang ating Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, oh God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, salamat pong muli sa iyong salita na aming nabasa dito sa paalala na naman ng Panginoong Hesus na kami maging handa dahil hindi namin alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Walang nakakaalam nito kundi ikaw lang, Ama. Lord, I pray na maging handa nga po ang bawat isa sa mga nakapakinig ng pag-aaral na to, sa mga nakabasa ng iyong salita patungkol sa paghahandal. I pray sa buhay nila to. I pray na itatak namin ito sa aming mga puso at isipan at ibahagi din namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao para, Lord, sila din ay maging handa, para sila rin ay maligtas, para sila din ay mapili na ilagay sa kanan kasama ng mga tupa ng Panginoong Hesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Turuan mo po kami, Father God, na laging manalangin, manalangin na manalangin. Araw-araw magbasa ng iyong salita, araw at gabi. Umatin sa mga Bible study, makipag-fellowship sa mga mananampalataya, at magsimba rin kami every Sunday upang matanggap din namin ang pagpapala na galing sa iyo, Ama. I pray, Lord, maging masipag kami sa gawain para sa iyo. Maging malakas ang loob, God. In Jesus' name. In Jesus' name. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng kasipagan, ng lakas ng loob, Lord, para patuloy na kami ay humayo, God. Patuloy namin masunod ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga utos at tuntunin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, upang makasama kami sa inyong kaharian sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Lord, salamat po sa pagkakataong ito, sa mga Bible study na nandyan, Lord, ganun ay pinapahintulot mo para marami makakilala ng lubusan sa iyo. Salamat po, Lord. I pray magpatuloy ito, madagdagan pa yung mga naghahayag ng iyong salita, Lord. Madagdagan pa yung mga simbahang tapat sa inyo,
Ang pangalan mo lamang ang tinataas at ang iyong salita lang ang hinahayag. Yan nawa ang mag-multiply, ang dumaming sambahan, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. I pray din, Lord God, na pagkalooban mo po ang lahat ng tao, Lord God, ng makakain every day, maiinom every day, O God. Pagkaloob mo po sa amin ang lahat ng aming pangangailangan, Lord God. In Jesus' name. Andiyan ang kaligtasan mo, Lord God, na hindi nawawala sa mga taong nagtitiwala, umaasa at sumasampalataya sa iyo. In Jesus' name. And I apply the blood of Jesus sa lahat ng taong nakinig ng iyong salita. Sa lahat ng taong, Lord God, nagbibigay ng oras para sa iyo, Lord God. Upang sila, kaming lahat, ay laging ligtas sa anumang klase ng kapahamakan at sakuna, lalo na sa gawa ng kaaway. In Jesus' name. Thank you for everything, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil magtatagumpay kami. Dahil kasama ka namin sa aming buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakitipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Narinig ni Lord, narinig ng Diyos ang ating panalangin dahil sa Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa ating lahat. Mga kapatid, magpatuloy tayong makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.